nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos Panis Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan sa kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, walang ibating pinakamamahal at kagalang-galang, Father Don Edmundo, Enrile Pamito, hindi makasalig lahi, Commander Lahi, at sa pangalan sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan, walang ibating mahal at kagalang-galang, Pastor Lahi, at sa pangalan sa nagpatuloy sa ligasiya, sa gawain sa karya ng bugtong at buhay na Diyos, walang iba, Sister Deborah Israel, Luzon, Visayas at Mindanao, saan sulok ka man ng daigdig. Kung ikaw ay naaabot ng palatuntunang Pastor Lahi Live, isang mapagpalang gabi and happy Sabbath. Happy Sabbath, Sister Sheena. Happy Sabbath, Sister Michelle. Ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay para lamang sa tunay at nag-isang bugtong at buhay na Diyos. Pansamantala po mga kaibigan at mga kapatid, ay kami po ang natahasan upang magbigay sa inyo ng maiksing mensahe sa gabing ito. Naway, samahan nyo kami hanggang matapos po ang napakaiksi lamang po na mensahe upang tayo ay pakainin natin ating pang-espiritual na pag tayo ay kumain ng pang-espiritual na pagkain, dahil ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi tayo rin ay nabubuhay sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Lalo na nitong huling kapanahunan, Yes, Sister totoo Sheena. yan, Sister Diba? Michelle. Tayo ay nabubuhay na sa tinatawag na, sabi nga ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, ay kumbaga pakapin na lang. Pakapin na lang ang panahon, extension na lang yung kumbaga ibinigay yung ating natatamasa ngayon na kalayaan. Kasi ang bugtong at buhay ng Diyos, malapit na siyang babalik. Kaya lagi tayong manalangin sa bugtong at buhay na Diyos, sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat na siya ay ating papurihan, parangalan, pero dahil sa napakalaki ng kanyang pag-ibig at grasya, siya ay nag-alay ng kanyang buhay doon sa kalbaryo ng cross upang tayo ay matubos sa tiyak na kamatayan. Amen. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago kami magpatuloy, hinihiling po namin ang presensya, patnubay, gabay sa tunay at nag-isang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang inyong maririnig at nakikita sa gabing ito. Hindi po kami, kundi ang salita po ng bugtong at buhay na Diyos ang inyo pong maririnig sa gabing ito. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay amin pong ibinabalik sa tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos. Amen. Kakanta ka ba, Sister Sheena? Kakanta ka ba, Sister Michelle? Mga kaibigan, mga kapatid, mamaya siguro pag natapos na yung aming maiksi lang na tinatawag nito, maiksi na encouragement, ay aawi tayo dahil ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng bugtong at buhay na Diyos ay para siya ay papurihan. Amen. Diba? Purihan bugtong at buhay Kaya na Diyos. sa mga awitin atin siyang parangalan at papurihan. Ito ay mga compose ng kanyang mga isinugo, Father Lahi and Pastor Lahi. Now, Amen. ano po yung pag-uusapan natin sa gabing ito, Sister Sheena? Pag-uusapan natin, mga kapatid, ito ay may tanong dito. Baka hindi mo namamalayan na bitter ka na. Minsan, kahit na tayo ay matatawag na Christian, tayo ay matatawag na bugtong anak ng bugtong at buhay na Diyos, minsan hindi natin napapansin na tayo pala ay namumuhay na sa tinatawag na bitter life. Kumbaga, nababalo tayo sa puot. Diba? Hindi na natin namalayan kasi kumbaga bilang tayo ay anak ng bugtong at buhay na Diyos, ay minsan parang nagiging easy na lang sa atin. Diba? Totoo yan, Sister Diba? Michelle. Kumbaga, meron pala tayong hindi nalalaman sa ating buhay at sa ating mga sarili na yung mga nararamdaman pala natin ay nagiging bitter na pala tayo. Maraming dahilan sa aspeto ng buhay natin kung saan tayo ay nababalot ng puot. Sister Diba? Michelle, totoo yan. Lalo na, sabi nga nating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, simula nung tinanggap mo ang banal na bautismo, pangalawa kang target ni Satan. Amen. Diba? At ang battleground talaga na kung saan maglabanan ay dito sa ating isipan. Totoo yan. Diba? Dito nagsisimula ang lahat. Diba? Paano tayo mamuhay na magiging mabuti? Paano tayo mamuhay na kalugod-lugod sa bugtong at buhay na Diyos? Kung paano tayo mamuhay na
napuno tayo ng puot at galit. Mm-mm. 'Di ba? Pero Sister Michelle, hindi lang pala sa puot at sa galit yung tinatawag na bitterness, no? Sa gabing ito, mga kapatid and Sister Michelle, pag-uusapan natin yung mga signs or mga palatandaan ng bitterness or kapaitan. Yung Diba? mga ating kumbaga dito natin makikita minsan ay nabubuhay na pala tayo nito. Mm-mm. Meron na pala tayong inaalaga ang bitterness sa ating Huwag mga nating puso. hayaan na lumago ito at siya katulad para siyang isang tanim na alam mo yung tinik na tanim yung na siyang pupulupot sa iyo hanggang sa hindi ka na makakawala. Totoo yan. Diba? Kaya so ano yung power verse sa gabing ito? Ang ating power verse po ay mababasa po natin sa Efeso 4:31-32. Ang sabi po dito, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, get rid of all bitterness, rage and anger. Diba? Lagi itong sinasabi ng ating mahal na Sister Cherry Debra Israel, brawling and slander along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Diba? Sa Tagalog, Sister Michelle, ang sabi dito, purihin ang bugtong at buhay na Diyos, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Alam mo napakaganda ng anong tawag ng talata na yan. Yes, totoo, Sister Diba? Michelle. Napakaganda kasi sa atin, kahit na tayo ay lingkod ng bugtong at buhay na Diyos, na tayo ay nandyan pa sa pangugali na mabilis tayong magbulyaw, Totoo. mabilis tayong magalit. Kaya nga laging nagpapaalala ang bugtong at buhay na Diyos, diba, na alisin na ninyo. Totoo yan, Lalo na Sister kapag Michelle. ang nilalait mo ay kapatiran mo, lalo na ang kapwa mo, kapananampalataya ang siyang kinamumuhian mo, yun ang hindi katanggap-tanggap sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Totoo yan. Diba? Paano malulugod ang bugtong at buhay na Diyos kung ikaw ay isang matatawag na anak ng anak niya, tagapagmana sa kanyang kaharian, tapos ay isa ka pang matatawag na minsan hero sa kanyang kaharian, ay napupuot ka sa iyong kapatid. Totoo, Sister Michelle. Diba? Pag nasa nakaharap at nakatalikod ay para bang naalala ko dati, meron akong kagalit. Alam mo, Sister Sheena, kahit na anino niya, ayaw kong titigan. Ganun ako pag alam mo yung nabubuhay ka sa kasi we're living in a meron pa tayo sa sinful nature eh, di ba? Kaya pero nung tinanggap na natin ang bugtong at buhay na Diyos, unti-unti nating kumbaga ayon sa nais ng bugtong at buhay na Diyos, siya yung magmo-mold, Yes. di ba? Magmo-mold sa iyo ayon sa nais niya. Di man yan, kumbaga, parang magic na diretso, Sister Michelle. Idadaan Step by tayo step. ng step by step. Tulad nung encouragement natin nung last time na dadaan muna tayo sa apoy para tayo maging, anong tawag niyan? Yung, Para tayo maging dalisay. yes, maging pure. Oo. Kaya sa gabing ito, mga kaibigan, mga kapatid, dito natin makikita kung tayo ba ay na bahagi ba sa ganitong pamumuhay. Yes, totoo yan, Sister Diba? Michelle. So, masasabi natin sa buhay natin na kapag binasa mo ang salita ng bugtong at buhay na Diyos, kaya nga di ba sabi natin mahal na Pastor Lai at Sister Debra, na magbasa ka ng salita ng bugtong at buhay na Diyos at least one chapter a day, 'di ba? Kasi yung mga salita ng bugtong at buhay ng Diyos, isa siyang katulad ng sinabi niya 'di ba, sabi niya doon ay ang kanyang salita ay singtalim ng magkabilaang double blade na yung kanyang talas, 'di ba? Magkabilaan talas ng isang espada ang kanyang salita. Kaya ito yung babago sa atin unti-unti. Yes, totoo yan, Sister Michelle. So, pag-uusapan natin sa gabing ito, meron po ditong sinasabing 4
na sinyales na tayo pala ay bitter. Ha? Bitter, ha? Hindi. Hindi yung better. Ah, Bitter, pait. mm. Siguro, mahilig tayong kumain niya ng palaya. Diba? Kumbaga, diba, sa mga kabataan, Sister Michelle, meron niyang pag may nagugustuhan ka, tapos ano tawag niyan, may nagka-jowa siya, nagiging bitter ka na sa kanila. Ayaw mo nang suportahan yung kaligayahan nila. Yun yung tinatawag na bitter. Hindi yung diba? better, 'di ba? Kaya, alam mo, paano ba natin manunotice na tayo pala ay nabubuhay sa ganyang sitwasyon, Sister Sheena? Ito una, Sister Michelle. Ito yung thinking about the offense often. Diba? Madalas na iniisip ang pagkakasala. Diba? Nagiging bitter pala tayo niyan, Sister Michelle. Yung lagi nating iniisip yung mga kasalanan natin na ayaw na natin gawin itong bagay na ito kasi baka magkasala na naman tayo. Katulad kay Pero mataas ang pride, no? Parang ganun. Hindi, madalas naisip ang pagkakasala. Katulad kay Judas. Mm-mm. Si Judas, dahil sa laki ng pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos, nag-alay siya ng kanyang buhay, tama? At ginawa niya, Yung ibinenta niya ang bugtong at buhay na Diyos. inisip niya na Makasalanan na, oo, sobrang makasalanan na siya. Parang binaliwala niya yung grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi dumating siya sa punto na kinitil niya ang kanyang buhay. Kumbaga, hindi niya matanggap-tanggap na yung Panginoon niya ay ibinenta niya. Kumbaga, kahit na alam niya na humingi na siya ng tawad sa bugtong at buhay na Diyos, pero hindi pa rin enough. Oo. 'Di ba? Kaya ang ginawa niya, kinitil niya ang buhay niya at doon 'yun ang dahilan kung bakit hindi siya napapatawad ng bugtong at buhay na Diyos. Kumbaga, sa ating mga buhay, Sister Michelle, mga kapatiran, meron din tayong ganyan na pag-uugali minsan. Alam mo yung Nag-sorry ka na, pero parang feel mo is sobrang laki ng kasalanan mo na kahit na sinasabi na pinatawad ka na, parang hindi mo mapatawad yung sarili mo. parang tinutortured mo yung sarili mo, alam mo. Nagsiself-pity ka na, parang ganun. Night and day, parang yun yung naging dahilan na nagbibigay sa ng, alam mo, kapag meron kang iniisip na siyang nagpapabigat sa iyo, yung kasama mo sa bahay ay maapektuhan. Yes, totoo yan. 'Di ba? Yung relasyon mo sa kasamahan mo sa tahanan, maapektuhan. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw mong Ayaw mo nang halubilo. Oo. Di ba? Gusto mo nang mukmuk na lang Oo, palagi. kasi nga, hindi mo, kumbaga, hindi mo kayang pakawalan. Hindi mo isinusurrender sa bugtong at buhay na Diyos. Totoo. Tandaan natin, Sister Sheena, na napakalaki ng grasya ng bugtong at buhay na Diyos. Amen. Isa sa dahilan kung bakit natin na masasabi yan, dahil yung kanyang buhay. Imagine mo, nag-alay siya, walang sino mang hari na bumaba o nagkatawang tao dito sa sanlibutan, nag-alay ng kanyang buhay upang tubusin ang buong bayan. Amen. Sambayanan ang bugtong at buhay na Diyos. Totoo yan. Di ba? So, ano yung pangalawa, Sister Sheena? Ang pangalawa po, mga kapatid, ay having arguments with the offender in our thoughts. 'Di ba? Yung pagkakaroon ng mga argumento sa nagkasala sa ating mga iniisip. So, paano yan? Parang kumbaga, iniisip mo na, ay, ano ba talaga yung kasalanan ko? Yung di sa isip mo, gulong-gulo ka ng dahil lang sa mga nagkasala sa iyo. 'Di ba? Kaya nga, di ba? Gusto mong gumanti, parang ganun. Kaya nga, ang battleground Sa isipan sa natin. isipan. Oo. Hindi, naalala mo si, anong tawag nito, yung anak ni, alam mo yung magkapatid na kinuha niya yung spiritual birthright. Si Jacob at si Esau. Oo. At dahil nga sa takot ni Jacob, di ba? Hindi nga niya alam kung anong iniisip ng kapatid niya. Nag-iisip na siya, kasi ganito ang gagawin natin. Dahil dalawa yung pamilya niya, sabi niya, dito ka magtungo, at ang isa dito naman magtungo. Kasi kung sakaling huli yung isa, mailigtas yung isang pamilya niya. Parang ganon. Kaya dumating siya sa punto na nagkipagbuno siya sa bugtong at buhay na Diyos dahil akala niya, yun na yung kapatid niya. Pero hindi niya alam na iba ang plano ng bugtong at buhay na Diyos. Amen. Diba?
Kaya wag nating pangunahan ang bugtong at buhay na Totoo Diyos. yan, Sister Michelle. At yung pangatlo, mga kapatid, yung paulit-ulit na tinutukoy ang ating pagkakasala sa mga pag-uusap. Diba, minsan nagiging bitter tayo kapag inuulit yung mga kasalanan natin. Sabi nga nating mahal na Pastor Lahi, ang bugtong at buhay na Diyos, kapag humingi ka na ng tawad, automatic Erase period erase yun. Mm-mm. Di katulad sa atin, kapag humingi ka ng tawad, itinapon mo na sa napakalayo, bibingwitin pa yun. Pak! Di ba, noong nakaraang taon, ito yung ginawa mo sa akin. Oh, kahapon, inulit mo na naman. Ngayon na naman. Inaalungkat yung mga alam mo yung, nakaraan. lagi mong pinamumuka sa kanya. Mm-mm. Kaya yung kaharap mo, instead na naka-move on na siya, instead na Bumalik ulit. oo, parang yung ano niya, nandun na naman yung ano, kaya hindi pa pala siya nakalimot sa ginawa ko. Mm-mm. Kaya, parang, paulit-ulit. Di ba? Yun yung Pero paulit-ulit mo din siyang sinasaktan. ganon. Kaya, alisin na natin yung mga ganong klaseng. Hindi pala natin namamalayan, Sister Michelle, na bitterness na pala yung mga ganyan, Oo, ano? totoo yan si Sir Sheena. Nakakamiss kasi habang ginagawa ko ito, nag-translate ako, sabi ko, parang ako naman to. 'Di ba? Talagang ang unang titirahin na mensahe, mga kapatid, ay yung mga nagmimensahe. Oo, totoo yan si Sir Kaya Sheena. hindi natin masisisi yung mga pastors and elders natin na kapag natamaan tayo, unang-unang natatamaan ay yung ating mga Mensahero. pastors and elders, yung mga mensahero. Yung pang-apat natin, Sister Michelle, ito yung gumagawa ng mga sarkastikong pananalita tungkol sa ating nagkasala. Paano ba natin, Kumbaga, parang galit ka na sa kanya. minsan, kapag nagkasala na, wala yan. Kahit kailan, hindi talaga yan nababago. Mm-mm. Pinatawad mo na, patawarin mo yan ngayon. Ilang araw lang, uulitin na naman yan. Alam mo yung, Parang ganun. alam mo yung, instead na yung sasabihin mo, ipaubaya natin sa bugtong at buhay na Diyos. Amen. Huwag nating agawan ng trabaho ng bugtong at buhay na Diyos kasi siya lang naman ang may karapatan. Amen. Diba? So, ngayon, Sister Michelle, yun yung apat na mga sinyales na tayo pala ay meron na pala tayong bitterness na inaalagaan sa ating mga buhay. So, paano ba natin ito i-deal sa ating mga sarili, lalong-lalo na tayo ay nananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. At kiniklaim natin na tayo ay isa sa 144,000 na pinili ng bugtong at buhay na Diyos. So, kailangan talaga natin itong i-deal at i-surrender sa bugtong at buhay na Diyos. 'Di ba? Una dito, Sister Michelle, na sa tuwing naiisip ko ang pagkakasala, ipinagdadasal ko ang sa akin nagkasala. I'll pray for my offender. Diba? Ganun yung sinasabi nating mahal at kagalang-galang na Pastor Layan. Sabi niya, sa oras na kaya mo nang ipanalangin ang nagkasala sa iyo, hindi ka na basta-basta na tao. Alam mo, walang sino makakagawa yan. Totoo. Kasi, nalala mo ang bugtong at buhay na Diyos? Nung ano na siya sa krus. Oo, Nakapako na siya sa krus. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Diba sobrang Like sakit? Esteban, di ba? Oo, Nung binato si Esteban, di ba? Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam mo, yung salita na yun, kapag nabigkas mo yan, talagang ibang tao ka na. Ibang klase yung pagmamahal Ibang mo. tao yung nandun ka na sa napaka-high na pananampalataya. Yung standard mo ay malapit mo nang maabot ang standard ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi as a human, hindi pa natin talaga kaya yan magawa. Totoo, Sister Michelle. Di ba yung ipanalangin yung mga nagkasala sa atin, yung mga tao na minsan nang nagbigay sa iyo ng pagkawasak sa buhay mo. Di ba? Alam mo yung dumating ka sa punto na halos parang pasan-pasan mo na ang langit, tapos ang utos ng bugtong at buhay na Diyos, ipanalangin mo yung nagkasala sa iyo. Kaya pala may awitin ang ating mahal na Pastor Lai na ipanalangin mo na lang. Di ba? Kaya we're blessed, Sister Sheena, dahil Amen. marami tayong mga
words of wisdom na ating nare-recall, nare-refresh natin mula sa ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Marami siyang mga paalala na kung saan ay magagamit natin, 'di ba? Every time na we're facing many circumstances sa ating buhay. Totoo. Diba? Kahit na ang ating mahal na Pastor Lahi ay natulog na, ay yung mga salita, yung mga mensahe na kanyang iniwan at ibinahagi sa atin ay talagang laging fresh. Totoo 'yan. Hindi naman nawawala ang kanyang presensya, yes, oo, 'di ba? Pero ang kanyang mga salita, ang kanyang mensahe bilang siya ay ang espiritu at kapangyarihan, kailanman ay hindi ito mawawala. Nananatili itong buhay magpakailanman. Amen. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. 'Di ba, Sister Michelle, sinasabi noon sa banal na kasulatan diyan sa Matthew chapter 5 verse 38 to 48, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kapag sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Napaka lalim ang kasalita ng bugtong at buhay na Amen. Diyos. 'Di ba? Di mo maaarok yung kanyang salita. Alam mo kung bakit, Sister Sheena? Imaginein mo, kung sinampal ka daw, ibigay pa kung sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Kung binato ka, iba tayo. Kapag binato tayo, batuhin ko rin ang kung ako niyan. Maghanap talaga. Susigurin mo din. Binangkal ang ibato ko sa'yo. Alam mo, matigas na tinapay? Matigas na tinapay. Oo, binangkal para sigurado din bukol. 'Di ba? Pero iba yung nais ng bugtong at buhay na Diyos. Amen. 'Di ba? Kaya ipanalangin natin. Kaya 'di ba sabi natin mahal na Pastor Lahi na yung awit niya, ang sabi niya doon sa kanyang awitin, ipanalangin mo na lang. 'Di ba? Ang sabi niya, gusto kong maging katulad sa'yo. Sa iyong panguugali At sa kabutihan. at sa Sister kabutihan, 'di ba? Mahirap kasi, Sister Sheena, na ang sabi ng ating mahal na Pastor Lahi, minsan piliin niyo yung mga kanta na naaayon sa iyong karakter. Oo, totoo. 'Di ba? Kasi ang hirap naman talaga, Sister Michelle, na kakanta tayo ng kanta 'Di ba? Kanta ka ng sa hating gabi ako'y gumigising tapos tulog ka, hagok ka ng hagok. Hindi pwede 'yun sa iyo. oo. 'Di ba? Sa madaling araw, 'di ba? Sabi niya doon, sa madaling araw ginising ako niya. Pero pagdating ng madaling araw, hindi ka naman nagigising. Antok ka pa. Kaya sabi natin, mahal na Pastor Lahi, yung kanta na nababagay sa iyo. Tulad na lang nung kanta na magpasugo ko. Ayaw mo namang magpasugo sa bugtong at buhay na Diyos. Paano mo yun makakanta? Kaya ang kantahin na lang natin ito, magpatawad na lang. Oo, para magpatawad. Paano, Sister Michelle, pag hindi ka marunong magpatawad? Yun lang. Patay tayo niyan. Patay tayo niyan. Diba? Mahirap talaga, Sister Michelle, no? Kaya sabi nga ng bugtong at buhay na Diyos, 'di ba sabi niya sa kanyang salita na bigyan mo ko ng malinis na puso. 'Di ba? Kaya 'yun ang ating hilingin, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan ay maging katulad tayo ng bugtong at buhay na Diyos, yung kanyang puso, yung kanyang kabutihan. 'Di ba? Kasi kung hindi natin yan hihilingin, ay walang saysay yung pagiging bugtong anak natin. Yes, totoo, Sister 'Di ba? Awit ka lang ng awit. Nagpaparangal ka nga sa bugtong at buhay na Diyos. Pero yung pamumuhay mo as a Christian, as a believer of Christ, ay taliwas naman. Kumbaga, It's useless. Yan yung sinasabi na yung labi
Iba yung sinasabi sa labi dan sa puso. diba? Magkaiba yung namumutawi sa iyong labi at sa iyong sinasabi ng iyong puso. Mm-mm. 'Di ba? Kaya bilang tayo ay mga ah, bugtong anak ng bugtong at buhay na Diyos, ay hilingin natin ang tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi kung wala siya, Sister Sheena, sabi nga, wala tayong magagawa. Totoo, Sister Michelle. Far from God, Mm-mm. wala tayong magagawa. Layo tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Wala. We can do nothing. Kasi Diba? lahat galing sa Kanya. Yung lakas natin, yung hininga natin, yung buhay natin. Ang may-ari, ang bugtong at buhay na Diyos. Amen, totoo yan. Kaya lagi nating ipanalangin na kung saan, 'di ba, sabi nga nating mahal na Pastor Lai, pag bago ka matulog, manalangin ka. Mm-mm. Pagising mo sa umaga, manalangin ka. At kung gusto mo namang masulo ang bugtong at buhay na Diyos, ay manalangin ka sa hating gabi. Mm-mm. Diba? Sa hating gabi, bugtong at buhay na Diyos, gusto ko maging katulad mo. Gusto ko alisin mo tong dating pagkatao ko. Diba? Ayaw ko nito. Gusto ko maging katulad mo. Amen. 'Di ba? Kaya wag nating hayaan na yung pagiging bitterness, Mm-mm. yung pagiging lagi tayong nabubuhay sa puot. Yeah, Ay, gagamot sa ating puso. alam mo kasi maliit lang 'yan eh. Maliit lang 'yan. Nag-uumpisa 'yan sa maliit hanggang sa tumubo 'yan. Kasi inaalagaan. Oo, Sister lumago Michelle. ng lumago. Dinidiligan mo pa, pinapakain mo pa. Totoo. 'Di ba? Kaya parang ano 'yan eh, parang alam mo yung mga cancer cells sa Sa katawan body, natin, oo. katawan natin, yung pagkain yan, kapag sinusuplayan mo yan sila ng pagkain, lulusog at lulusog yan. Totoo. Manganganak at manganganak yan. Mm-mm. Pero kapag hindi mo yan susuplayan ng pagkain, parang ano yan, parang mga NPE, mga, Dadami. oo. Kapag hindi yan sinusuplayan ng mga bala, ay, maano yan, malilipol yan sila, di ba? Pero kapag sinusuplayan mo yan sila ng bala, ng mga pagkain, lalo silang lulusog at dadami. Kaya, ang gagawin natin ay manood tayo lagi ng Pastor Lahi Live kasi napakaraming mga magagandang mensahe dyan na Yes, ating totoo, Sister Michelle. ating makukuha, di ba? At yung magbibigay sa atin ng inspirasyon para tayo magpatuloy sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay ng Diyos. Kaya marami tayong bantayan as a believer of Christ. Totoo. Una, yung ating pananalita. Minsan, kay bilis nating mangbulyaw. Lalo na ako, as a nanay. Nanay. Ganyan talaga, As a Sister nanay, Michelle, as a oo. tatay. Alam mo, minsan, kahit na masasabi natin na bata yan sila. Nandoon yung pagdidisiplina. Totoo. Minsan kasi, may pagkadungol yung mga anak natin eh. Ginagamitan talaga natin yan ng kanang pwersadong boses. Oo. Para marinig nila, ay may nanay pala ako. Ito pala yung nakakataas sa akin. Oo. 'Di ba? Meron pa palang mas Oo. high sa akin. Pero, Hindi lang yung gusto ng mga bata yung masusunod, di ba? pero yung pangbubulyaw natin sa ating mga anak, ay nandoon yung pagmamahal. Mm-mm. 'Di ba? Pero, Kumbaga, sabi nga ng bugtong at buhay ng Diyos, yung mga mahal niyang anak ay dinidisiplina niya. kaya ako, alam mo naman ako, si Sir Sheena, may oras si Ryan, may oras si Yona, hanggang sa anong oras sila mag-umpisa, at anong oras sila matapos sa kanilang paggamit ng cellphone. Hindi pwede yung babad sila. Sa sobra kasi natin pagmamahal sa ating mga anak, minsan, hindi na natin makokontrol hanggang sa dumating na sa punto na nilalamon na sila sa kanilang, alam mo yung ginagawa nila nakafocus na lang sila sa social media. Totoo. Hanggang sa dumating yung punto na nag-aalaga ka pala ng bakulaw. Pagdating ng araw, tutuklawin ka na. Oo, ganon, Sister Michelle. Diba? Ganun daw yung, ang sabi dyan, wag nating hayaan na yung pagiging, yung mga puot na inaalagaan natin sa buhay natin ay pinalago natin. Darating yung punto na yun ang magpapalugmok at babagsak sa'yo. Kumbaga, wala nang puwang yung pag-ibig na ubos or na, ang tawag niyan, na feel na nung bitterness. Kasi nakagapos ka na eh. Mm-mm.
Yan na yung kumbaga mahirap mo nang bitawan. Oo, kaya Mahirapan ka na makawala. mahirapan ka na makawala kasi hindi mo hinayaan na ang bugtong at buhay na Diyos yung kikilos sa buhay mo. Totoo. 'Di ba? Kasi gusto mo lagi ka lang mainisin, gusto mo lagi ka lang galit, gusto mo lagi ka lang Parang mainit lagi yung ulo mo. sabi nga nila, hayaan na lang natin 'yan kasi nagme-menopause na 'yan, 'di ba? Hayaan na lang natin 'yan kasi matanda na 'yan. Pero bilang tayo ay mga lingkod ng bugtong at buhay na Diyos, kinakailangan na makorek din tayo. Dahil kasi hindi naman tayo perpekto, tama. Totoo, Sister Michelle. 'Di ba? Kaya meron nga tayong mga pastors and elders, meron tayong mga leaders na kung saan sila yung nakakakita sa atin, 'di ba? Kaya kung meron din kung yung mga pastors at elders natin na meron din silang din nagawang tama, i-approach mo rin sila ng tama. Oo. 'Di ba? Diba, sa ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos ngayon, Sister Michelle, sa ating congregation, makikita naman natin yung mga leaders natin kung paano sila magpakumbaba. Oo. Alam mo kasi Yan yung sinishare nila sa mga kapatiran. alam mo napaka-amazing nga eh. Sa loob ng 6 na araw, yung ating mga pastors and elders, napaka-hardworking nila, 'di ba? Totoo. 'Di ba? Sila ay padre de pamilya sa kanilang tahanan. Kumbaga, nag-uuwi sila ng pagkain at salapi upang may makain ang kanilang pamilya. Tama? At pagdating ng Sabat, ang ginagawa nila ay nagpapakain sila ng spiritual na pagkain dun sa kawan ng bugtong at buhay na Diyos. Totoo, Diba? Sister Michelle. Kahit na masasabi natin na yung mga pastors and elders natin na mamaligya ay ragsayute. Minsan nga yung mga medyas nila nakalusot na yung isang daliri. Kasi nga 'di ba, hindi nila baliwala yan sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay nakapagpakain sila ng magandang salita na nagmumula sa bugtong at buhay na Diyos. Amen. Totoo yan. Kaya maraming salamat sa ating mga elders and pastors, lalong-lalo na sa ating mahal na Sister Debra Israel, sa ating mahal na Pastor Lai, Father Lai, sa kanilang mga mensahe sa atin. Totoo yan, Sister Sheena. Utang natin sa kanila kung bakit nandito tayo ngayon sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kung hindi tayo tinawag ng ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi, na kung saan, 'di ba, mula tayo sa kadiliman at pinakilala niya sa atin ang bugtong at buhay na Diyos, at ngayon dumating ang Espiritu at kapangyarihan ng bugtong at ulinsugo, Pastor Lahi, pinakilala na matapos mong matanggap at makilala ang bugtong at buhay na Diyos, ay saan ka tutungo? 'Di ba? Ang pinakilala sa atin ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi ay patungo tayo sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Amen. 'Di ba? Hindi pwedeng magbalik ka lang kay Kristo, mag-back to Christ ka lang, kundi may patutunguhan ka. Pagkatapos mong natanggap at makilala ang bugtong at buhay na Diyos, tutungo tayo sa kanyang kaharian, na kung saan yung kaharian na kanyang inihanda. Maraming mansion, maraming tahanan. Yan na yung tinatawag, Sister Michelle, na step by step. Oo. 'Di ba? Na kung saan nilikha niya, simula nung nilikha niya ang sanlibutan. Kaya napakasarap kaya, 'di ba, na asam-asamin yung alam mo yung pangako ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya paano tayo makakarating doon sa kanyang ipinangako na kung saan yung puso natin ay nababalot pala tayo ng puot, 'di ba? Kunting kibot lang ay pikunin ka na. 'Di ba? Tapos Grabe ka na kung magtampo. oo, tapos ang gagawin pa sa iba, ipam-block na sa Facebook. 'Di ba? Oo. Dahil nainis ka na, ayaw mo na siya makita. Alam mo, minsan ganun ako, si Sister Sheena. Kapag nainis ako, ayaw kong makita ka sa aking wall, iba-block kita. Oo. 'Di ba? At pag okay na ako, friend naman kita. I-unblock mo na. Oo. Pero kasi ayaw ko makatanggap ng message, ayaw ko makatanggap ng call kahit sa number, iba-block ko rin. Kasi ayaw kong, kumbaga, kasi kapag nakikita kita, parang may bitterness nga ako, no? Kasi kasi kapag nakikita kita sa wall ko o sa any account ko sa social media, Anong reaction mo sa mukha? ang gagawin ko talaga, Sister Sheena, gagawin ko, no, iba-block kita kasi mas lalo akong magagalit kapag nakikita kita.
Meron talagang ganyan na Diba? mga pag-uugali. Oo. Hindi, ano yun, bitterness talaga Oo. yun. Hindi naman talaga yan may iwasan, lalo tayo andito pa sa ating flesh na Oo. buhay. Oo, kasi, Flesh na feelings. kasi hindi, yun yung pagiging ano ko, yun yung parang naka-mantra sa isip ko na kapag nakikita kita, tapos nandyan pa ako sa point na galit ako sa'yo, Mm-mm. mas lalong magagalit ako sa'yo at hindi maghihilom yung galit ko. Mm. Kaya mas gustuhin ko Na hindi mo makikita. hindi kita muna makikita ng ilang araw o ilang linggo. Hayaan natin na Maghilom muna maghilom yung galit muna. mo. Diba? Kaya parang 'di ba, ang bugtong at buhay na Diyos, iba talaga siya eh. Mm-mm. Siya Bago- talaga yung prototype na kailangan nating sundin. Kasi 'di ba, yung kanyang pag-ibig unconditional. Oo. Tayo, meron tayong mga anak, meron tayong mga mahal sa buhay. Oo. Masasabi natin na mahal sila, pero pag dumating ka sa punto, nandun ka na sa edge na galit ka na, yung pagmamahal na yan na nawawala yan, napapalitan yan ng galit. At yung pagmamahal na lagi mong sinasabi, nawawala yan. Mm-mm. Imaginein mo kapag nakikita mo yun sa social media, si Sir Sheena, grabe, patayan dito, patayan doon, baril dito, binaril doon. Nakakapangilabot Totoo. yung ginagalawan natin na oras. 'Di ba? Kaya si Sir Michelle, every time na lalabas ako, magpunta doon sa dyan sa may highway, talagang, nagpe-pray talaga ako, Sister Michelle. Totoo yan si Sir Sheena. Kasi hindi Kaya, natin alam yung mga takbo ng isip ng mga tao na nasa paligid natin. 'di ba? Lagi kong sinasabi kay Ryan, kay Buwas, bago kayo umalis sa bahay. Mag-pray muna. Dahil sila yung isip nila as Mga kabataan. kabataan, nandun yung Excitement sa lahat ng bagay na gustong alam mo subukan, yung lahat ng mga... paglabas ng bahay, pogi ako. Mm. Ito ako ngayon, ang ganda, ang ano ko ngayon, gandang lalaki ko ngayon. Mm-mm. Nawala na yung pagiging, yung pagiging bugtong anak mo sa bugtong at buhay na Diyos. 'Di ba? Kaya sabi ko, bago kayo umalis, lumabas dyan sa gate na yan, manalangin kayo. Totoo. Ipauna mo lagi ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi, 'di ba, sabi niya, 'di ba, malilipol yung malilipol sa iyong kanan, hindi makarating sa iyo. Mm-mm. 'Di ba? Kaya 'yun ang hilingin natin lagi, ang proteksyon At gabay ng bugtong at buhay na Diyos, 'di ba? Kaya paano tayo makapag-pray? Paano tayo makahingi ng gabay sa bugtong at buhay na Diyos kung galit ka? Galit ka sa leader mo, galit ka sa kapatid mo, Mm-mm. 'di ba? Minsan nga nagagalit tayo sa kapatid natin mismo sa laman eh. Mm-mm. Totoo. 'Di ba? Kapag nagalit ka pa sa kapatid mo sa laman, dumating ako sa punto niya, nag-away kami ng kapatid ko. Mm-mm. Ang dahilan ng aming pinag-aawayan ay meron akong ipinagtatanggol at siya din pinagtatanggol niya rin yung kanyang asawa, which is may pagkakamali din ako. Kaya as nakita ko yung pagkakamali ko, kahit na ako yung ate, nagpakumbaba ako. Mm-mm. Taon din bago kami alam mo yung, kumbaga, magtaniman ng kawayan. Kaya nga, gusto ng bugtong at buhay na Diyos na maging katulad tayo ng mga bata. Kasi mag-aaway man tayo ngayon, mamaya magkakabati Oo. naman tayo. Dito, alam mo dito nasusubok yung pagiging bugtong anak natin. Totoo, Sister Michelle. Hindi porke anak ka ng bugtong at buhay na Diyos, hindi porke back to Christ ka, ay hindi ka nabubuhay sa ganitong sitwasyon. No, nabubuhay ka. Aminin mo man o sa hindi, ay nabubuhay ka sa puot. Hindi porket nasunod na natin lahat ng kautusan ng bugtong at buhay na Diyos, hindi na tayo magkakasala. Totoo yan, Sister Sheena. 'Di ba? Mm. Kaya nga, ang gagawin natin, Hingin natin yung gabay ng bugtong at buhay na Diyos na talagang ang bugtong at buhay na Diyos yung nakasentro sa bawat puso at isipan natin. 'di ba sabi niya, put Christ first, Mm-mm. and He will direct you your crown, effort, and success. 'Di ba? Kaya, yun yung ating isabuhay, Sister Sheena, Totoo. para makabalik tayo lagi sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos. Amen.
Sabi pa nga dito na ipag-pray natin at ibigin natin yung ating mga kaaway. Ang hirap, Sister Michelle, ano? Oh, 'di ba? Yung iba nga kina-curse pa eh. Mm. Sinusumpa pa. Ba't kita ipanalangin para ikaw pagpapalain? No. Mm-mm. That's a big no. Ipanalangin kita na sana bukas hindi ka na magising. Mm-mm. 'Di ba may ganun tayong mga attitude? Yung sa galit natin, nagkakasala tayo. Kaya nga 'di ba? Bago ka daw magbitiw ng salita, wag ka daw, sabi natin mahal na Pastor Lahi, kapag galit ka, wag kang gagawa ng desisyon. Yes, totoo Wag yan. kang magdidesisyon. Hintayin mo muna maghilom tsaka ka magdesisyon. Kasi kapag nandyan ka sa punto, nandun yung tensyon, yung emosyon mo, yung galit, tapos tsaka ka magdesisyon, at the end of the day, magsisisi ka rin. Totoo yan. Diba? Alam mo, nandun yung bugso ng damdamin. No, kailangan ko talagang umalis sa lugar na to. Mm-mm. No? Hindi na ako masaya dito. Kailangan ko ng umalis dito. At gusto... Meron akong ganyan na pag-uugali dati. Yung parang, ayoko na dito. Gusto ko na ng new environment. Para yung walang nakakakilala sa akin. Parang ganun. Totoo yan. Which is, pagsisisihan mo rin pala sa huli, mga kapatid. Alam mo kasi, hindi ka naman... Hindi mo ka daw- nilikha ng bugtong at buhay na Diyos para lumayo ka sa Kanya. Hindi ka nilikha ng bugtong at buhay na Diyos para dumistansya ka sa iyong kapatiran. Yan yung sinasabi nila na, huwag mong takasan yung problema mo. Instead, harapin mo yung problema mo at i-overcome mo yung problema mo. Alam mo ako, Sister Sheena, mas gusto ko yung, alam pag galit ako, Mm-mm. gusto ko yung, galit ka sa akin, sabihin mo rin sa akin. Mm-mm. Pag galit din ako sa'yo, sasabihin ko rin sa'yo. Mm. Kasi, Kumbaga, prangkahan lang. kasi alam mo, ayoko rin kasi na, nandito na tayo sa, or hindi na natin mapipigilan yung edad na eh. Mm-mm. Ayokong mabubuhay ako na, o kaya mawawala na ako sa mundo na kumbaga, pagising ko, bitbit ka na may na- bitbit pala na puot galit sa'yo. Mm-mm. At yun Kaya ang nga. magbibigay sa akin ng sakit. No, ayoko nang ganun. Sabi ko nga, kapag kunin ako ng bugtong at buhay na Diyos, gusto ko naman yung payapa, yung isip ko, yung nakangiti yung mukha ko. Yun na ngayon sabi nating bahala, Sister Debra Israel. Every time na magsisimula siya sa kanyang mga mensahe, ay kalimutan muna natin, ang tawag niyan, i-surrender muna natin sa bugtong at buhay ng Diyos yung puot, galit, inggit, mga mga negative na ating nararamdaman sa ating mga puso at ating isipan para makapasok yung salita ng bugtong at buhay ng Totoo. Diyos. Kasi kapag hindi mo ina-allowed na ang Holy Spirit na magiging gagabay sa iyo, siya yung kikilo sa buhay mo, ay useless. 'Di ba? Useless. Useless yung pagiging pag-awit-awit mo. Useless yung pagiging isang bugtong anak mo sa bugtong at buhay na Diyos. Ang galing-galing mo nga magpuri, magparangal. Ang galing-galing mong tawagin parangalan ang bugtong at buhay na Diyos. Pero sa kabila ng lahat ay, 'di ba, nabubuhay ka pala sa puot. Kumbaga, Sister Michelle, kung sa prutas pa yan, ang ganda ng labas, pero sa gitna pala may uod. Oh, 'di ba? Kaya tulad daw tayo ng isang anong tawag niyan? Napakaganda daw sa labas, yung pansyon. Pero sa loob, anong Puno ng mga kalansay. kalansay. Sana hindi tayo ganun, Sister Sheena. Kaya merong babala, merong paalala ang bugtong at buhay na Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo takas dito. Hindi tayo exempted. Kumbaga kasi bilang tayo ay mga anak ng bugtong at buhay na Diyos, ito yung pagkain natin upang tayo ay mabantayan natin yung ating behavior, yung ating attitude. Kasi nagiging nagiging bitterness na pala ako. Kay bilis mong makabawi ka agad kasi nakikinig ka at nagbabasa ka ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Meron na talaga yung guide ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Naalala ko si Sir Sheena noong nawala nating mahal na Father Lahi. Ilang taon ako 'di ba sa Maynila na nabubuhay ako sa tinatawag na, alam mo yung bumalik na ako sa mundo eh. Nandoon na yung inom,
nag-UC na ako, umuwi na ako ng bahay na wala na, lasing. Pinasukan mo na lahat. Oo. Pero yung lang, yung hindi ko, yung pagkain ng baboy. Oo. Oo. Tapos, alam mo yung mga... May doktrina pa rin pala may Oo, iwan. yun yung ko, na, tapos may isang, manager sa company ng Adidas. Mm-mm. Yun ang nag-invite sa akin, sabi niya, attend ka Sunday service. Mm-mm. Tapos, parang, sige, kasi, Nag-attend ka. nag-attend ako kasi, manager siya eh. Oo. Sabi ko, isang araw makakapasok din ako sa company na to. Oo. Hinangad ko talaga. Hindi, babae. Babae yung manager. Oo, si Evelyn Go. Isa siyang Chinese. Tapos ngayon, Patid siguro yan ni nung Alice Go. dumating ako doon sa service, sa ano pa yun, sa CCP. Alam mo yung CCP? Yung malaking complex sa Pasay. Oo. Umaten ako doon. Tapos pinakilala niya ako doon sa mga pastor nila, brother, mga ganyan. Sa kinig ako ng service, parang nakaka-amaze. Kasi parang magkapareho yung salita ng bugtong at buhay na Diyos. Nandun na yung iyakan, sabi ko. Kuhang-kuha yung Oo, emosyon mo. sabi ko, totoo. Ano na nga ako, napalayo na ako sa Panginoon. Mm-mm. 'Di ba? Kasi Pinapaalala yung mga Oo, kasalanan mo. oo. Tapos ngayon, na sa akin, nag-attempt na, gusto mo ba mag-Bible study tayo? Tapos ako naman, kasi di ba, lumaki tayo sa kamay ni Father Lahi na nakakarinig tayo ng mga salita ng bugtong at buhay na Diyos. Tapos alam mo, Sister Sheena, siyempre nag-oo ako. Dumating ako alam mo yung meron ako nakabangga doon sa fellowship. Hindi ko alam na nag-snub pala ako sa kanya. Oo. Nag-snub ako, tapos nag-iyak siya. Babae, nag-iyak, sabi niya. Naghaya ako sa kanya. Tapos, iba yung nag-approach sa akin. Kasi meron kaming tinatawag na disciple, and discipler. Diba? Kunwari, ikaw yung disciple ko, ako yung discipler mo. Oo. Ngayon, ang nag-approach sa disciple to disciple, na-offend niya yung discipler ko. O ngayon, yung disciple ko, ang nag-approach sa akin, ano mo daw si ganito? Di ngayon, yun talaga yung pinaka, parang masasabi natin, yun yung doktrina nila na kapag na-offend ka sa iyong kapatid, Kausapin mo. i-approach mo talaga siya. Mm-mm. Kasi, umiyak siya, tapos sabi ko, grabe, nagtaas talaga yung kilay ko. Ang inis ko talaga. Doon ako sa punto na, doon ako, tinanggap ko na ulit yung Panginoon. Tapos, ito ka, nag-iinarte ka, pinahiya mo ko sa maraming tao, nanggigil talaga ako. Alam mo, talaga ako sa kanya. Sinuyo nila ako doon, pumunta sila sa bahay. 2 linggo, hindi ako nag-attend ng fellowship. Mm-mm. Hindi ako nag-attend, tapos hindi na ako nag-attend ng Bible study. Oo. Hindi na ako nag-attend, tapos kinalaban ko na yung disciple ko kasi dumating na kami sa punto na ipakain Nandun yung 'di ba, i-disciple lahat ng sa cross. Yung pinakahuli yung cross. Mm-mm. Kasi tatanggap ka na ng baptize Ngayon, sabi niya, Pedro, sabi niya ganyan, si Pedro, binigyan daw ng karapatan ng Panginoon na bumaba daw yung napakalaking kumot, tapos nandun yung lahat ng pagkain para ipakain. Bakit ikaw ayaw mong kumain? Kasi pag nagkaroon kami ng meet-up, minsan nandun kami sa KFC, sa McDo, sa mga, doon kami mag-meet up, magbabasa kami ng salita ng bugtong at bayan na Diyos. Alam mo, Sister Sheena, yung pagkain, sabi ko talaga, ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, nabanggit ko talaga yan. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, hindi pinahintulot kainin yung baboy, yung mga may baak ang paa, may biyak ang paa, ganyan, inisa-isa ko talaga. Alam mo, dun sa pinanggalingan ko na congregation. Sabi ko, bawal sa amin kumain ng isda, ganito, ganyan, inisa-isa ko. Sabi niya, hindi, mali ka, nagkasala ka, ginanyan niya ako. Tapos, nag-anuhan na kami ng salita na hindi nawawala na yung pagiging
pagka-disciple at discipler namin, nag-aaway na kami kasi May discussion na oo, nagaganap. kasi dumating na ako sa punto na pinagtanggol ko na yung back to Christ ako, yung doktrina na natanggap ko. Oh, maganda yung salita na mininsahe ninyo, pero wag nyo lang galawin yung doktrina na tatanggap ko. Ha? Tapos, kasi Sabat ako, di ba? At hindi naman ako makapagsimba ng Sabat kasi nga, nagtrabaho na ako. Bagay yung sa'yo lang doon, makarinig ka ng salita ng bugtong at buhay na Oo, Diyos. yun lang yun sana. At yun nga, dumating ako dun sa cross at tapos, alam mo, isa ka dun sa dumura sa bugtong at buhay na Diyos, ikaw yung nagsipa, isa yun sa nagtadyak. Ito yung kasalanan mo, ganito, ganyan. Alam mo, grabe talaga ang iyak ko. Mo. Grabe ang iyak ko. Dumating pa ako sa puntuhan na nag-preach ako sa jeep. Nag-preach ako sa bus. Wow. Subok ko yan. Nag-preach ako sa barangay. Dahil ititest ka talaga bago ka talaga ibabaptize, dadaan ka talaga sa preaching. Alam mo, Yung evangelism. oh, yun yung evangelism. tawag nila yan. Oh. Tapos kailangan every fellowship, may fellowship May kasi Wednesday and i-invite Sunday. Kailangan may bitbit ako. Oo. Alam mo, para akong syunga na, alam mo yung, sama ka naman. Alam mo na, yung sahod ko, yung naiipon ko, doon ko na uubos sa ipamasahe ko sa ini-invite ko, yung pagkain niya. Sagot mo lahat kasi invite mo. Oo, doon talaga, nauubos talaga doon yung nagiging sahod ko. Oo. Kasi nakapasok na ako nakapasok ako sa Adidas. Oo. Doon talaga ako nagtagal. Kaya sabi ko, parang may mali. Tapos dumating ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai. Kasi last yun, nagkaroon ng concert na sa Cuneta Astrodome. Tapos, grabing siksikan ng tao. Kumanta doon si Dodong Riel, yung kapatid ni Pastor Lahi. Tapos si Pastor Lahi naka-slacks na kaki, tapos naka-long sleeve ng off-white. Ngayon, nandun siya sa Cuneta Astrodome sa taas. Nakipagsiksikan talaga ako kasi alam ko, kilala ko sila eh. Oo, siksikan talaga. Tapos nung paghawak ni Pastor Lahi sa kamay ko, sabi niya, Father Lahi. ni Pastor Lahi na, Oh, wala Pastor na si Lahi. Father Lahi. Oh. Paghawak niya, sabi niya ganyan, I know you. Sabi niya, umikot ka dun sa likod sa stage, usap tayo. Tapos sabi niya, ay ikaw ngayon, ganyan. Sama tayo, may concert sa ganito, ganyan. Hanggang sa nag-resign talaga ako kasi na-promote na ako as a supervisor. Ilang taon ko ring inalagaan yun. Kaya, di ba, sa madaling sabi, dumaan ako dun sa punto na yung bitterness, hindi talaga mawala. Di ba? Alam mo yun, magtaas yung kilay mo, yung mga ganun, eksena. Di ba? Pero, hindi pala nalulugod ang bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Pero, ibinalik ka ng bugtong at buhay na Diyos sa talagang dapat mong lakaran na daan. Alam mo, kahit saan ka mapunta, Sister Sheena, kapag pinili ka niya, kahit saan ka mapunta, kukunin ka ng bugtong at buhay na Amen. Diyos. Totoo Diba? yan, Sister Michelle. Akala ko nga, yun na yung, kasi wala na si Father Lai, akala ko yun na yung katotohanan eh. Pero, nagkakaroon ng battle sa isip ko yung pagkain, yung Sunday service. Okay sa akin yung Wednesday. Yung Sunday at Sabat, doon ako nakipag-arguhan. Sabi ko, hindi eh. Andito yun sa banal na kasulatan na remember the Sabbath. Ito lang yung remember the Sabbath day to keep it holy. Hindi sinabi Sunday. Alam mo yung nakipagbuno ka sa isip mo, tatanggapin ko na ba to? Hindi. Pero hindi, labag sa puso at isipan mo. Dahil yun na yung nakalakihan mo. Oo, yun na yung nakasanayan Oo. mo. At yun din yung nalaman mong katotohanan sa banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya, di ba, Sister Sheena, napakaganda na yung mga anak natin, i-mold natin sila sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Yan, Sister Sa Michelle. totoong doktrina. Kasi alam mo, darating yung araw, maninindigan yan sila. Meron yung verse, nakalimutan ko na yan, yung train up your child. Maninindigan yan, totoo yan. Kasi kami, since Katolik kami, si mama ko nga kapag may bagyo dati, yung mama ko, alam mo yung lukay, yung dahon ng nyog. Oo. Pag may bagyo, ginagawa ni mama,
hinahagis niya, sinisindihan ba niya yan? Tapos hinahagis niya, kapag umuulan, hinahagis niya sa labas, yung cross, Oo. hinahagis niya kasi daw sumpa. Mm-mm. Kasi ganun siya ka-devoted sa Katolik. Pero nung nag-edad ako ng 7 years old, nakilala ko, una nakatanggap yung mga magulang namin kay Father Lahi. Mm-mm. Doon namin natanggap ang doktrina ng Back to Christ. Diba? Kaya napakaganda na i-mold natin yung mga anak natin ayon sa nais ng bugtong at buhay ng Diyos. Amen. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi nga dyan sa Matthew chapter 5 verse 43 to 44 na, you have heard that it was said that love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Imaginin mo, pinipersecute ka na, Ipagpipray mo pa. ipag-pray mo At pa, ibigin mo pa, at Sister ibigin Michelle. mo pa. Sa akin, sipain ko yan eh. Diba? Pero hindi. Hindi yan ang nais ng bugtong at buhay na Oo. Diyos. Dapat ipakita natin yung pag-ibig Minsan, ng bugtong at buhay na Diyos. di ba kapag tayo-tayo lang talaga, Sister Sheena, makipagbuno ka pa sa sarili mo eh. Mm-mm. Pero kapag ang bugtong at buhay na Diyos, hayaan mo yung bugtong at buhay na Diyos na siya yung kikilos. Amen. 'Di ba? Walang palya kapag siya ang At kikilos. walang imposible sa bugtong at buhay na Diyos, Oo. Sister Michelle. Kasi kapag hindi siya ang control sa buhay mo at ikaw na magiging masasabi mo sa sarili mo na, bakit ako ganito? Mm-mm. Parang nasisiraan na yata ako. Parang gusto ko galit ako sa sarili ko, galit ako sa mundo, galit ako sa, alam mo yung, wala kang peace of mind. Mm-mm. Trouble mind na, wala na. Nagulumihan na yung, Oo. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. kasi, hindi mo hinahayaan ang bugtong at buhay na Diyos ang mag-control. Sabi nga ng bugtong at buhay na Diyos, sabi dyan na, iset daw natin yung mga isip natin. Parang nagsiset tayo ng alarm. Gawin nating alarm ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi dyan sa Psalms 31 verse 25, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay. Iligtas mo ako sa tagausig ko't mga kaaway. Tama, Diba? di ba? Ang bugtong at buhay na Diyos, siya yung nakakaalam, siya yung, kumbaga, Surrender mo. surrender natin sa bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Sabi nga niya, ang paghihiganti ay sa akin. Mm-mm. 'Di ba? Sa akin, ako ang manimalos sa inyong mga kaaway. Mm-mm. Ihayaan mo lang, isurrender mo lang sa akin. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Ako ang manimalos para nimo. At maa-amaze ka na lang sa kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos na kung dati, mabilis kang magalit, mabilis kang hindi ka nakakapagtimpi, na lagi kang gumaganti. Pag nananahan na ang banal na espiritu ng bugtong at buhay na Diyos, yung kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos, siya nagbabago ng ating buhay. Ma-amaze ka na lang, Sister Michelle, na parang hindi na ako magalitin. Diba? May pasensya na ako. Totoo. May pagpipigil na sa sarili, di ba? Kaya alam mo isa sa nakitaan ko ng si Sister Debra. Walang halaga sa kanya yung mga bagay-bagay. Totoo, Sister Michelle. Yung nagsishare yan siya sa mga karanasan niya dati daw nung kaya Pastor Lahi, nung pag binibira nung mga Back to Christ si Pastor Lahi, siya yung taga-response. Ngayon, ayaw niya na. Ayaw niya na ng gulo. Gusto niya na lang ng peace of mind. Gusto niya na lang ng pagpapakumbaba. Oh, totoo. Pero alam mo ako dati, si Sister Sheena, mahirap yun sa akin gawin. Mm-mm. Diba? Kapag, Mahirap naman talaga, Sister Michelle. Lalo na kapag gusto mo yung, kumbaga yun yung nakasanayan mo na ayaw mo talaga kasi nga, hindi mo kasi hinahayaan ang bugtong at buhay na Diyos yung mag-control. Diba? Kaya nga, ipaubayan natin sa bugtong at buhay na Diyos. At yung pangalawa natin, Sister Michelle, kapag may pumasok sa isip tungkol sa pagkakasala, bibigkasin o babasahin ang kasulatan. Diba? Yan yung sabi ng ating mahal na Sister Debra na everyday sikapin nating magkapagbasa tayo ng 1 chapter a day. Oh, diba? Ang sabi dyan? Sa Sabi Pilipos dyan
Filipos 4:6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Filipos 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasalamat. Diba? So, kailangan din pala magpasalamat. Sister Michelle, Diba? kahit na Pinipersecute ka na. Salamat, bugtong salamat, at buhay. bugtong at buhay ng Diyos. Kasi alam mo, Sister Michelle, pag hindi ka pinipersecute, katulad ka lang din nila. Alam mo, ang masaklap doon, kapag ang nag-persecute sa'yo, ang nagtutuya sa'yo, ang napupuot sa'yo ay kapatid mo pa talaga, yun ang mahirap. Pero ang sabi ng bugtong at buhay ng Diyos, pasalamatan mo. 'Di ba? Kaya sa lahat ng mga dumaranas ng mga ganitong senaryo sa buhay, ang sabi ng bugtong at buhay ng Diyos, Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa. Ipaubaya natin sa bugtong at buhay na Diyos. 'Di ba? Manalangin tayo na may pasasalamat. Amen. Sabi pa nga dyan sa Lucas 6:45, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang, ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Totoo. 'Di ba? Totoo Kapag naman talaga, mabuti, Sister Michelle. alam mo ating mahal na Pastor Lahi, Mm-mm. makikita mo talaga sa kanya ay yung kanyang yung kabutihan niya. Mm-mm. Kasi lumalabas talaga sa kanyang bibig, namumutawi talaga. Yan talaga yung kumaga gawin nating model, yung ating yung mga sinugo ng bugtong at buhay na Diyos, at lalong higit ang bugtong at buhay na Diyos. Oo. Kasi alam mo, Sister Sheena, kapag masama yung puso mo kapag nagulumihan, Mm-mm. yun din yung lalabas sa iyong bibig. Mm-mm. 'Di ba pag minsan pupunta ka ba, ini-invite ka, pupunta ka ba, sabi mo, parang nagdadalawang isip ako. Ayun yung nasa puso mo. 'Di ba? Kaya ang sabi nga turo sa ating mahal na Pastor, like God willing. God willing, 'di ba? Feeling. Kaya minsan ang sabi diyan sa Lucas, anong sabi niya? Mabuting tao ay maglabas ng mabuti mula sa kanyang puso. Totoo yan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang masamang puno. Pusong puno. Kasama. Pusong puno ng kasamaan. Kasamaan. Sapagkat kung ano ang umaapaw sa puso ay siya ding sinasabi ng labi. Kaya hindi natin masisisi, Sister Michelle, na meron talagang mag-persecute. Diba? Kaya ipanalangin natin na mag-pray tayo lagi sa bugtong at buhay na Diyos. Yung panalangin na talagang consistent. Kasi every now and then, hindi natin alam kung sino yung magpe-persecute sa atin. Totoo. 'Di ba? Maraming paraan na pwedeng gamitin ni Satan upang tayo ay ma-persecute, mapahiya, malugmok, upang tayo ay mawasak. At tayo ay malayo sa bugtong at buhay na Diyos. Ma-disconnect tayo sa ating relasyon sa bugtong at buhay na Diyos. 'Di ba? Minsan ang sabi nga sa kanyang salita, magiging mapagmatsyag kayo. Dahil ang kaaway niyo si Satanas ay katulad siya ng isang leon na umuungal. Kumbaga, ibig sabihin, yung kaaway mo ay nasa loob lang ng iyong tahanan. Yung kaaway mo ay nasa iyong paligid lamang. Kapag ikaw ay hindi ka fully equipped, hindi mo suot yung armor of God, yung baluti ng bugtong at buhay na Diyos, ay matatamaan ka talaga. Totoo, Sister Michelle. Pag hindi ka handa, ay talagang matatamaan ka. Una, ang tinatarget ni Satan. Kaya meron tayong helmet Tinatarget niya yung ating isipan. Lagi niya idudoktrina sa'yo, isa kang anak na inutil, isa kang anak na walang kwenta, wala kang pakinabang sa buhay. I-inject niya sa isip mo yan. Hanggang sa yung iniisip mo, bababa yan sa puso mo. Kaya nga, Sister Michelle, na dapat na talagang isentro natin ang bugtong at buhay na Diyos sa isipan natin. Totoo yan, Sister Sheena. At huwag tayo magpapadala sa mga udyok ng kaaway. Kasi yun yung gamitin niya talaga. Lulunurin talaga tayo niyan, Sister Michelle, lalo na kapag talagang nakapasok na talaga siya sa iyong puso at isipan. Ay, yun na lang, hindi mo na lang namamalaya na ginagawa mo na pala. 'Di ba? Ang masaklap doon,
nandyan ka na sa sitwasyon na pinipersecute ka na. Mm-mm. Tinutuya ka. Halos itakwil ka ng iyong pamilya, ng iyong kapatid, ng iyong magulang, ng iyong anak. Itakwil ka. Pero, tandaan mo kapatid, na ikaw yung nakasunod sa nagiging dinanas ng bugtong at buhay na Diyos dito sa sanlibutan. Totoo. 'Di ba? Sabi nga doon sa Diamante at Hiyas ng ating mahal na Father Lahi, sabi niya, darating yung panahon na kahit yung magulang mo na siyang nag-aruga sa iyo mula gabi hanggang umaga, yung kapatid mo na kasabay mong lumaki, o yung kaibigan mo, nakakwentuhan mo, darating yung punto na siya yung magiging sanhi ng iyong, kumbaga, siya yung magpe-persecute sa iyo, magbibigay sa iyo ng kapighatian, magdudulot sa ng pait sa buhay mo. Pero, tandaan mo kapatid, kailanman ang bugtong at buhay na Diyos ay hindi kanya iniiwanan. Amen. 'Di ba? Huwag ka lang lumayo sa kanya. At ang tanging paraan upang hindi ka malugmok, makipaghalubilo ka sa iyong kapwa-kapatiran na kung saan ay makarinig ka ng mga salita ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi alam mo, Sister Sheena, kahit na ikaw ay isang mensahero sa karya ng bugtong at buhay na Diyos, ikaw ay isang elder, ikaw ay isang pastor, kapag ka sinusubok ka, minsan hindi mo na naririnig ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Kahit ikaw mismo na nagbabasa ka ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, hindi mo na Hindi mo na siya marirecognize. Mm-mm. Hindi mo na mafe-feel yung kanyang presence. Kasi alam mo kung bakit? Yung yung ini-inject sa iyo kung na ganyan ka, ganito ka, wala kang kwentang tao, isa kang pulpol na tao, ganyan. Lagi niya i-inject yan sa iyo. Yun na yung naririnig mo. Kasi hindi mo pinili na mas pakinggan ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Kaya nga, sa panahon na alam mong dumanas ka, humaharap ka sa matinding persecution sa buhay mo, ito yung mas pinakamatinding panahon na lumuhod ka, lumapit sa bugtong at buhay na Diyos. Kumbaga, dyan ka umiyak. Magpasaklulo sa bugtong at buhay na Diyos. Wala tayong Magpahawak sa bugtong at buhay na Diyos. totoo. At walang sino mang makapangyarihang tao sa sanlibutan ito na kayang mangako na ako ang bahala sa lahat. Totoo. Walang ibang bugtong at buhay Totoo, na Diyos. Sister Sheena. At ang ating pangatlo naman, Sister Michelle, ay kapag naibahagi ang pagkakasala sa aking kasama sa panalangin, hindi ko na ito paulit-ulit na pag-uusapan. Tama, totoo. Kaya, Huwag mo nang i-bring up yung nakaraan. wag na nating sabihin na, makasalanan ka naman talaga. Hindi, ano yan, mauulit din yan. Alam mo yung, ginajudge mo na yung tao. Ginagawa mo na yung dapat ang bugtong at buhay na Diyos yung gagawa. Wag mong agawan ng posisyon ng bugtong o trabaho ang bugtong at buhay na Diyos. Oo. Kasi siya lang naman ang judge. Totoo. 'Di ba? Hindi ka taga-hukom, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi kasali ka rin na hukuman ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi nga ng Roma 3:23, lahat tayo ay nagkasala. Walang ni isa sa atin ang exempted noon. Totoo. 'Di ba? Kaya, kapatid, tanging payo namin sa gabing ito dahil kung ikaw ay humaharap ngayon sa matinding pagsubok sa iyong buhay, manalig ka sa tunay at nag-isang bugtong at buhay na Diyos. Amen. Na siya yung sasagot sa lahat ng iyong mga hinaharap na pagsubok ngayon. Amen. Isa sa ayos niya ang lahat. Kung nawawasak ang pamilya mo ngayon, relasyon mo sa iyong pamilya, darating at darating yung panahon na ang bugtong at buhay na Diyos ang mag-fix. Ibabalik niya. Manindigan lang. Manindigan ka lang. Diba? Totoo yan. Sabi dito sa Filipos 4:8 hanggang 9, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis,
kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. 'Di ba? Anong sinabi niya, Sister Sheena? Bilang pagtatapos, kapatid, 'di ba? Sa isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Ano ba yung kapuri-puri ng mga bagay? Alam mo yung kapuri-puri, Sister Sheena, yung ipanalangin mo yung kaaway, kapuri-puri yun sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Amen. 'Di ba? Ay, alam mo yung napupuot sa'yo, yung nag-persecute sa'yo, yung nagtakwil sa'yo, ipanalangin mo, yung nagsumpa sa'yo, Totoo. 'di ba? Yung minura ka na, ni walang hiya ka na, lahat na nandyan na, pero ipanalangin mo pa rin. Yes. At ipakita mo pa rin sa kanila yung pag-ibig. Totoo, Sister Sheena. Yan yung pinaka-importante. Kahit gaano man kasakit yung nagawa ng tao sa atin, ipakita pa din natin yung pag-ibig. At hayaan natin ang bugtong at buhay na Diyos, yung kikilo sa bawat isa sa buhay natin. Amen. Purihin ang bugtong at buhay ng Diyos. Simulan nating pasalamatan yung mga bagay na noon hindi natin napapansin na ito pala'y nakaligtaan na natin ay ginawa ng bugtong at buhay na Diyos para sa ating para maging tayo ay ang tawag niyan manalish yung ating pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, 'di ba? Maging maganda yung buhay natin, kinaligtaan na natin yung gawa ng bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, minsan, Naging self-centered tayo. alam mo, hindi natin namamalayan na sa panahon pala na humaharap tayo ng matinding pagsubok sa buhay natin, hindi natin napapansin na yung bugtong at buhay na Diyos kumikilos din pala sa buhay natin. Pinifix niya din. Diba? Isa-isa lang. Pinifix niya isa-isa. Alam mo, masasabi natin na kapag humarap ka sa matinding pagsubok sa buhay mo, masasabi mo na wala ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi sinasabi mo na ikaw lang eh. Ikaw lang yung nagpasan sa problema. Ikaw lang yung may problema na ganito. Ikaw lang yung kumbaga pasan-pasan mo na yung langit, yung bigat ng daigdig, pasan-pasan mo. Walang sino mang nakatumulong sa iyo, pero nagkakamali ka, kapatid. Kasi hanggat alam mong may hininga ka, ibig sabihin ang grasya at pagmamahal ng bugtong at buhay na Diyos ay natatamasa mo. Amen. Totoo Diba? yan, Sister Michelle. Kaya wag nating limitahan yung kanyang pag-ibig at grasya. Totoo yan. 'Di ba? Kasi kaya masasabi mo na wala kang katuwang sa lahat ng mga bagay, hindi ka na-appreciate sa lahat ng mga magagandang nagawa mo. Kasi alam mo, nagiging self-centered na tayo nun eh. Yan na yung sinasabi ng ating mahal na Sister Debra sa ating mahal na Pasulahay na ipag-pray natin na ipanalangin natin, Sister Michelle, mga kapatiran, na ang bugtong at buhay na Diyos yung maluwalhati sa atin. Totoo. 'Di ba? Kasi dapat yung 'di bali na hindi nila nakikita, hindi nila na-recognize Hindi nila na-appreciate yung mga maganda mong nagawa as long as nakikita ng bugtong at buhay na Diyos. Siya yung sabi nga 'di ba? Ang sabi nung binabaptize ni Juan yung bugtong at buhay na Diyos, 'di ba? Sabi dapat siya ang pabautismo. Oo. Pero sabi ng bugtong at buhay na Diyos, hindi, gawin mo ito upang ito ay magiging anong tawag yan, magiging simbolo, 'di ba? Kaya nung kailangan siya ang maitaas at tayo maibaba. 'Di ba? Hayaan natin na kumbaga kasi ano sabi nun? Give credit. Ano yun? Give credit if the credit is due. Ayun. Diba? At hayaan natin yung ang bugtong at buhay na Diyos yung magparangal sa atin. Oo, totoo. Kasi alam mo, ang ibabalik niya, ma-amaze ka. Sa ngayon, hindi pa napapansin ng nasa paligid mo yung mabuti mong nagawa. Pero hayaan mo na ang bugtong at buhay na Diyos yung magbalik. Amen. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Yung pang-apat natin, mga kapatid, di ba yung pang-apat kanina, yung nagsasabi tayo ng mga sarcastic na mga salita sa mga taong nagkasala sa atin. Ito, hindi ako gagawa ng sarcastic or caustic remarks tungkol sa tao
Diba? Sabi ng Colossus 4:6, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila. At matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. 'Di ba? Purihin ang bugtong Diba, at hindi buhay na yung- Diyos. May nagtanong sa iyo, sinasarcastic mo ang sagot, 'di ba? Totoo. Natulad na lang may nagsabi sa akin na alam mo yung nabanggit pa yung pangalan mo sa social media, gustuhin mo nang gumanti. 'Di ba? Pero wala eh. Hinihiling natin sa bugtong at buhay na Diyos siya yung magpakalma sa atin. 'Di ba? Hayaan mong anihin mo rin yung lahat ng pantutuya mo, pambibintang mo, pinaubaya ko sa bugtong at buhay na Diyos niya. Amen. Kaya nga, lagi nating, kumbaga sa atin, nire-remind natin na think before we click, di ba? 'Di ba? Kaya kasi 'di ba darating yung time na hindi man ako ang kumbaga hindi man ako yung ako man ang inaatake mo ngayon, pero darating yung time na meron ka ding tao na mas mahaharap mo na siya din yung magiging katapat mo. 'Di ba? Kaya sa madaling sabi, Sister Sheena, kapag tayo ay sinusubok yung ating pagiging Kristiyano, ating pagiging bugtong anak, ay dito natin makikita kung tayo ay nagpasaklulo ba sa bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi nga, Sister Michelle, di ba, kung wala kang masabing maganda, huwag ka na lang magsalita. Manahimik ka na lang. Sabi nga Manahimik natin, ka na mahal na lang. Pastor Lai, kung hindi mo kayang sabihin ng harapan, huwag mo sabihin ng talikuran. Ako, gusto ko harapin mo ko. Yun yung yun yung pagkatao ko. Prangkahin mo ko, huwag mo akong i-post sa social media kasi kaya kong mag-analyze. Para tayo si Detective Conan nito eh. Daig pa natin si Suko nito eh. Daig pa yung NBI, ano? Oo. Alam ko na ako yung pinaparinggan mo. Hindi ka man nag-mention ng pangalan, pero alam ko na ako yan. Diba? Pero minsan din may mga hugot na, minsan kasi sinasalo mo, hindi mo naman lahat, no, wag mo akong gawin tanga, alam kong ako yan. Diba? Kaya, tayo eh, mas mas matindi pa tayo sa investigador. Meron Diba? kasi yung mga discerning ba? Yung nadi-discern mo na parang ako yata to. Na-assume mo na, diba? Kasi minsan tayo, mga tao, mga assuming tayo eh. Oo, totoo. 'Di ba? Kaya kung may galit ka sa akin, harapin mo ko. Para matuldukan. Ano yung kinagalit mo? Dito maglabasan tayo lahat. Kung gusto mo sumigaw, sumigaw ka. Kung gusto mo akong ganun lang. Pagkatapos ng tapusin na wala nang sa mo pa sa talikuran. Huwag mo nang Banatan sa nakatalikod, di ba? Kasi bayot man na ingon ana. Di ba? Sabihin mo ng harapan para ba tayo bilang tayo magkapatiran. Kasi kung di maganda. Sabi nga dyan sa Efeso 4:29, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Diba? Magbigay ng advice. Diba? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Minsan, kapag nagkaroon ka ng, alam mo, naka-argument mo, tapos maraming nakakinig sa'yo. Minsan, kung ano yung naririnig nila, yun na yung, ganun pala yun. Parang nagiging one-sided. Oo. Kumbaga, imbis na ikaw lang yung, nandamay ka pa. Diba? Diba? Kaya, wag tayong gumamit ng masasamang salita. Kundi yung magpapalakas sa mga nakikinig upang ito ay magdulot ng mabuti. Amen. Lalo na kapag, katulad natin, Sister Sheena, di ba? Masasabi natin na maraming nanonood ng Pastor Lahi Live. Di ba? Maraming kumukuha, hindi man tayo deserving na, kumbaga, dahil makasalanan tayo. Di ba? Pero,
ginamit tayo ng bugtong at buhay na Diyos Amen. upang ang kanyang salita nitong huling kapanahunan ay ipalaganap sa buong mundo. Yes. Diba? Kasi isa tayo sa obligado na mag-share sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Huwag nating gamitin ang Pastor Lahi Live, ang social media account na kung saan dito tayo magbabanatan ng mga magbato ng mga sasamang salita kasi Yes, totoo. maraming nakikinig dito at gusto nilang kumuha ng magkaroon ba sila ng mga magpapalakas sa kanilang pananampalataya. 'Di ba? Kung ikaw ang lingkod ng bugtong, Kinukuha nila yung credit. Ano? oo. Kung ikaw ay lingkod ng bugtong at buhay na Diyos, minsahero ka, nagpapakain ka ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, magpakain ka ng kanyang salita ayon sa nais ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi yung sa nais mo. Mm-mm. Ginamit mo yung salita ng bugtong at buhay na Diyos, maraming nakikinig sa'yo. Tapos puro panira naman, panglalait, pangtutuya, alam mo yung panghuhusga sa iyong kapatid ay Hindi maganda, Sister Michelle. natatamaan ka sa bersikulo na ito. Huwag na Episo 4:29. Ulitin natin, huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi yung magpapalangkas at angkop sa pagkakataon upang magdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ito yung sinasabi lagi ni Sister Debra na yung pagkaing napapanahon. Oh, kasi alam mo, Sister Sheena, kapag alam mo, nung nawala ating mahal na Father Lahi, Mm-mm. merong banatan sa social media. Mm-mm. Alam mo kahit hindi nila nakikita si Pastor Lahi, dahil yun ang napakinggan ng kanilang sinusunod at kinikilala nilang leader. Nagagalit sila Meron kay ng conclusion. nagagalit sila kay Pastor Lahi. Mm-mm. Hindi sabadista yan. Mm-mm. Hindi kami tatanggap ng sabadista kasi yun ang ini-inject nila, which is wrong. Hindi yun ang impostor yan. Hindi yan totoong anak. Hindi, yun din ang nasasagap nila. Kaya inaano nila sa sarili nila na hindi kami naniwala sa'yo kasi impostor ka. Oo. Meron diba? talagang conclusion, Sister Michelle, kaya hindi na nag-accept pa ng ibang Kaya- mga ano. Kaya kawawa yung mga leader na ganyan, Sister Oo, Sheena. totoo. Kasi marami kang madadala sa bangil. Yung imbis na yung mga yung kawan ay makakasumpong sila ng magandang balita, ibang balita, yung ibang mensahe yung nakakain ng mga karnero. Oh, yung mga tupa ng bugtong at buhay na Diyos, pinapakain mo ng puot. Oo. Pinapakain mo ng galit. Kasi nagbabasa rin ito ng salita, even Satan. Nagbabasa din ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi ni Satanas, di ba? Mababasa din. Nagbabasa din siya ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Di ba? Kaya, wag nating gamitin ang salita ng bugtong at buhay na Diyos upang marami tayong mailigaw. Mm-mm. Di ba? Yung Alam mo Satan kagandahan, kasi, Sister Sheena, kapag nangaral tayo, sabi nga nating mahal na, naalala ko kwento ito nating mahal na Pastor Lai. Yung may isang matanda na pasahero. Mm-mm. Yung matandang pasahero, wala na siyang ngipin. Mm-mm. Ngayon, kumakain siya ng mani. Mm-mm. Pero yung mani, nakabalot ba siya ng chocolate? Oh, sinisip-sip niya yung chocolate. Sinisip-sip niya, tapos yung mani, binigay niya doon sa driver. Diba? Binibigay niya. Alam mo, ano ba yung mensahe doon, Sister Sheena? Alam mo yung mensahe. Ang mensahe doon is, ang salita ng bugtong at buhay na Diyos matamis. Mm-mm. Diba? Ibigay mo yung salita ng bugtong at buhay na Diyos. Balutin mo ng pagmamahal. Amen. Diba? Huwag nating balutin ng tinik. Diba? Binabalot mo ng mga tinik. Galit. Nantutuya ka. Kaya yung followers mo, nantutuya rin sa kapwa nila kapatiran. Yung followers mo rin, tagasunod mo. Parang virus lang, Sister Michelle, ano? Parang kahit nga friends kayo sa social media, nagugulat ka na lang, binlock ka na. Mm-mm. 'Di ba? Magugulat ka. Wala naman tayong labanan sa personal. 'Di ba? Pero dahil magkaiba yung leader na sinamahan natin, pero dahil na naniwala ka doon sa sinasabi niya, doon na nagkaroon na ng, alam mo, yung wall.
may naalala akong ganyan, Sister Michelle, na wala nga naman akong ginawang masama, parang for, lang ba? Anong tawag niyan? For mental health lang, na hindi tayo maguguluhan, hindi tayo maapektuhan. Baga, nag-isolate lang ako. Hindi ko naman alam na nang dahil pala dun sa pag-isolate ko na yon, binabanatan pala ako sa social media. 'Di ba? Yung parang, wala para akong karapatan sa sarili kong account, parang ganun. 'Di ba? Yung may karapatan lang, sila lang, pwede ka nilang banatan ng ganyan, ganito, ganyan. Wala ka namang ginawa. Parang, isineparate mo lang yung sarili mo ba? Totoo. Mas nagalit pa. Di ba? 'Di ba? Kaya, alam mo, sana, yung bitterness na ating pinag-usapan sa gabing ito ito yung mulat sa ating mga mata na isa pala ito na nagiging naisabuhay natin. Hindi natin nalalaman, hindi natin namamalayan na nang dahil pala sa pagiging ganito ganyan natin, nagiging bitter na pala tayo. Alam mo, nalala mo nung last mensahe natin last week ay ang sabi doon hindi ko matandaan yung talata, ang sabi doon, bibigyan ko kayo ng leader o pangulo na may takot sa Panginoon at kailanman ang bayan ng Diyos ay hindi mawawasak. Amen. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi kapag ang leader na sinusundan ninyo, matibay yung paninindigan at pananampalataya. masasabi natin, makikita natin na ito, makisig. Guwapo. Matipuno ang katawan. Tapos pala ay puno pala ng galit, inggit, puot ang kanyang puso. Wala pa rin silbi yung panlabas na anyo, Sister Michelle. Dapat daw ang leader may takot sa Diyos. Amen. Diba? Hindi yung balot na balot ka ng bitterness. At isa pa, mayroong pagpapakumbaba. Oo. Kasi, at pag-ibig. madaling sabihin yung iniibig kita eh. Pwede ka nga mag-I love you sa chat. Diba? Diba? Parang parang formality lang. Parang naging casual na lang din kasi, Sister Michelle. Pero ang pag-ibig na nagmumula sa bugtong at buhay na Diyos, ito ay, yan, ay hindi, kumbaga dalisa yan. Genuine. Oo. Diba? Kaya, sana, diba, Sister Sheena, tayo ay mamuhay na ayon sa nais ng bugtong at buhay na Diyos. Yes, ang ating last verse sa gabing ito ay mababasa natin sa Matthew. Ito, sa Matthew chapter 5, verse 45, verse 43 hanggang 48. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito yung pag-ibig sa ating kaaway. Ang sabi dito, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit, ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sa 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang inyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Amen. Hindi ba't ginawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hintil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi, di ba? Sabi doon, Sister Sheena, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Sino bang kaaway natin? Si Satanas. Di ba? Hindi yung kapatid mo ang kaaway mo, kundi yung pang-uugali niya. Yung espiritu ng kaaway na nasa kanya. Yung espiritu na nasa kanya. Diba sabi Ika nga, patayin mo ang lamok, wag yung nilalamok. Di ba?
kamuhian mo ang iyong kaaway, hindi yung kapatiran hindi mo. mo kamuhian yung tao, pero yung pag-uugali na masama, yung espiritu ng kaaway na nasa kanya, yan yung kamuhian natin. Oh, ang sabi pa ng bugtong at buhay na Diyos, kung ang pagmamahal daw natin ay ibibigay lang natin doon sa nagmamahal sa atin, anong gantimpala nating matatanggap? Which is wala. Wala talaga, Sister Michelle. Wala talaga kasi ang nais ng bugtong at buhay na Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway. Mm-mm. Mahalin mo ang iyong mga nangtutuya sa iyo, nag-persecute sa iyo, nang alipusta sa iyo, 'di ba? Mahalin mo para ikaw ay magkaroon ng gantimpala na inihanda ng bugtong at buhay na Yan Diyos. sinasabi, mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi ayaw mo namang, 'di ba, yung sinasabing do unto others if you want others do it unto you, 'di ba? Gawin mo sa iba yung gusto nilang gawin mo sa iyo. Napakaganda si Sir Sheena ng mensaheng ito. Kaya ano masasabi mo si Sir Sheena sa ating mga viewers sa gabing ito? 'Di ba? Napakaiksi lang. Napakaiksi lang ng ating mensahe, pero yung word natin ngayon, mga kapatid, yung bitterness. Ipanalangin natin sa bugtong at buhay na Diyos na yan ay yung mga nabanggit natin na hindi natin namamalayan na nagiging bitter na pala tayo, ay ipanalangin natin sa bugtong at buhay na Diyos na i-mold niya tayo at gawin niya tayong maging katulad ng kanyang pag-uugali at ng kanyang kabutihan. Mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo po ay humaharap ngayon sa matinding pagsubok, humaharap kayo sa matinding hamon sa buhay, humaharap kayo sa di maunawaan na sitwasyon, kung sa tingin mo ay wala nang nagmamahal sa iyo, kung sa tingin mo lahat ng nakapaligid sa iyo ay hindi ka na tanggap, tandaan mo kapatid, na ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ay nandyan lamang upang handa ikaw na handa kanyang abutin mo lang ang kanyang mga kamay upang ang bugtong at buhay na Diyos ang siyang magpawi sa lahat ng iyong nararamdaman sa gabing ito. Ipaubaya natin sa bugtong at buhay na Diyos. Yung nakagapos sa atin ng mga puot, idinideklara natin sa gabing ito na yung tinik, yung puot, yung galit tayo ay nakabaklas na. Naalis na tayo sa nakakadinang puot. Idinideklara natin sa gabing ito na kung saan yung mga hinaharap natin na mga pagsubok ngayon, yung pasan-pasan natin na kay bigat-bigat na suliranin, idinideklara natin na ito ay napawalang bisa na dahil ang bugtong at buhay na Diyos ay nagwagi na doon sa kalbaryo ng cross. Mga kaibigan, mga kapatid, ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay amin pong ibinabalik sa tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayan. So, meron pa po kami nga natitirang oras, mga kapatid. Gusto namin kumanta ng gusto kong masusama nimo sa pangugali at kabutihan mo. At merong humabol dito ng greetings. Sabi dito ni Sister Irma Hinita. Amen. Maraming salamat, Sister Micaela Grace, pasad ng star. Ayan, at of course, sa Pastor Alejandro Palarion, magandang gabi, mahal na kagalang-galang Deborah Israel, at sa mga kapatiran na nanood ng Pastor Lahi Live. Michael Uayas Kabasag, happy Sabat sa lahat. Amen. Sabi po ni Sister Jennifer Mahaba Pahutraw. Sister Queenie Kabahog, mahirap po kasi, sister, yung feeling na parang wala ka ng magandang nagawa, question na po yung self-worth. Ayan. Totoo. Totoo yan, Sister Queenie. Sabi pa niya dito, kung makikinig po sa iba, sa ibang talagang mahirap po kasi pinipersonalin ka ng mga kaaway mo. Magda-doubt ka na kung karapat-dapat ka pa ba sa pagmamahal ng bugtong at buhay na Diyos. Yes. Diba? Meron talagang mga Yan kasi yung idudoktrina sa iyo ni Satan eh. Oo. Yan yung iuudyok ni Satan sa iyo na
katanggap-tanggap ka pa ba? Ay, deserve ka pa ba sa pagmamahal ng bugtong at buhay na Diyos? Which is, deserve ka talaga, sister. Sabi naman ni Lahat Sister, naman talaga tayo, deserve sa pagmamahal ng bugtong at buhay na Diyos. sabi naman ni Kapitan Gimo, magandang gabi sa lahat. Sa akin po, sino ang may galit? Sabihin nyo na, hi. Sabi naman ni Elder Jaime, sige, maayong gabi sa tanan, ilabi na sa mahal na Sister Chair Deborah Israel. Sa tanan, nagtanaw sa Pastor Lahi Live. Kapitan Gimo, sabi niya dito, at sa atin bilang mga ngaral, karapatan po natin na mag-smile lang. Payuhan lang ng maayos doon sa tamang salita. Pero, yun lang kapag ang tao ay ayaw makinig sa'yo, so okay lang. Yaman, okay lang. Yaman lang po na isang isang nangangaral ng pusong mamon. Amen. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ayun. Christian J. De La Piña, Happy Sabat. Happy Sabat din po. Sabi naman ni Sister Myra Terrenal Golgias, Happy Sabat. Maayong gabi ug Happy Sabat sa tanan. Maayong gabi, Elder Ellie at Sister Myra. Kaya nga, Sister Michelle, ugaliin nating sabihin yung mahal ka ng bugtong at buhay na Diyos. Amen. Sabi pa dito ni Nanay Dulce Dakasin, Happy Sabat, Shalom Alikim sa lahat ng viewers sa Pastor Lahi Live. James Braille Bation, Happy Sabat. Amen po, sabi ni Sister Irma Hinita. Pastor Alejandro Palarion, isang mapagpalang gabi and happy watching sa inyo dyan. Ayun, purihin ang bugtong at buhay na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ayan, meron pa kami natitirang oras. Makahabol pa kayo ng request na awit. Isa o dalawa para bago kami magtapos. Isang awitin pa. Ayan, ang gusto ko masusama ni mo. Pangandoy ko, Giampingan ko kinilabaw padihanin mo. Kinahanglan nga mabago ning tanan. Ikaw ragyod akong kinahanglan. Kasi ko karon sa akong pagkadautan. Ug sulubi ko sa imong pagkabalaan. Nagampo ko nga sa akong kinabuhi. Ikaw, ragyod ang makita. Gusto ko nga masusama nimo sa kinaiyan o pagkamaayo. Maanda ang pagkatao ko, buhat ako sumala sa gusto mo. O Isu Kristo nga galon ko, ikaw lang ang kinahanglan ko. Ipili ka ning akong dughan, ikaw ragyod labaw sa tanan. Ikaw lang gyud ang akong alagaran, maoy pangandoy ning duhan. Masusama nimo, ang masusama nimo, ang masusama nimo, ang masusama nimo. At kinabuhi ko ihatag ko diha nimo. Kung wala ka ning akong dughan, ko lang ihapon ang tanan. Way kapuslan, ano kakawangan lang ning tanan. Ikaw ragyod akong kinahanglan. Gusto ko nga masusama nimo sa kinaiyan o pagkamaayo. Uhanda ang pagkatao ko, buhat ako sumala sa gusto mo. O Isu Kristo nga galon ko, ikaw lang ang kinahanglan ko. Ipili ka ning akong dughan, ikaw ragyod labaw sa tanan. Ikaw lang gyud ang akong alagaran, maoy pangandoy ning dugan. Ang masusama nimo, ang masusama nimo,
Yani mo gitugyan ang tanan, sa kinabuhi ko, ikaw ang kinahanglan. Ikaw ragyod ang angayan, Ang manuluwas ko na akong kalagaran. yani mo gitugyan ang tanan, ang pagday ko kanimo walay katapusan. Pangandoy ning dughan, pangandoy ning dughan, na masusama nimo. Gusto ko nga masusama nimo sa kinaiyan ng pagkamaayo. Kuhanda ang pagkatao ko, buhatan ko sumala sa gusto mo. Yesu Kristo nga galon ko, ikaw lang ang kinahanglan ko. Ipili ka ning akong dugan, ikaw ra gyud labaw sa tanan. Ikaw lang gyud ang akong alagaran, maoy pangandoy ning dugan. Ang masusama nimo, 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 ang masusama nimo. Purihin na nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Sabi naman ni Sister Queenie Kabahog, sabi niya dito, Amen po. Kapag hindi na nila tinuturing na kapatid, makakasakit po ng damdamin. Maraming salamat sa mensahe na ito ngayon. Sabi Amen. naman po, nagpa-amen si Christian J. De La Peña. Kapitan Gimo, mahal po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Amen. Sister Elena Neri, nagpa-heart. Sister Eprelyn Roydas, nagpa-heart din. Ganon din ating Vice President, Pastor Amancio Buntilao. Sister Queenie Kabahog, pa-request po, ikaw ang naghatag ugugma kanako. At sabi naman po ng ating mahal na Elder, Ernest Salaver Tinasas, dyan po sa Quezon City. Sabi niya dito, Happy Sabbath Day po sa lahat. Shalom alikim, alikim, shalom. Amen. Happy Sabbath Day din sa inyo, kasama Sister Lee at kay Bibi Lucas. Ay, kay Lucas. Yung Amerikano niyong anak. Oh, spoken in dollar. Yes, totoo yan, Sister Michelle. Nahirapan nga ako nung kami nagsama na parang nanunusblid ako. Ikaw ang naghatag ugugma kanako. Requested by Sister Queenie Cabajo. O buhing Diyos, nagialagaran ko. Ikaw ang naghatag, gugma ka na ko. Ning kinabuhi ko, ilalum sa kasubo. Giubanan mo ako sa pakyasan ko, igiyahan mo ako sa dapit nga malunhaw. Busaning taknaan, ikaw awitan ko. Ikaw ang naghatag, ugugma ka na ko. Putling ang kinabuhi, bagong sinugdana. Ihatag nga paglaong, ikandihani mo. Sa salagi pasaylo, sa kahugawan, gihugasan mo. Aron ning taknaan,
ikaw pasidunggan ko. Nakita ko ng kahayag sa kaugmaon ko. Ako nagpasalamat tungod sa gugma nga gihatag mo. Musinggit ako sa kalipay sa tanan gibuhat mo. Tungod ikaw ang nagatag, ikaw ang naghatag, ug gugma ka nako. Nakita ko ng kahayag sa kaugmaon ko. Ako nagpasalamat tungod sa gugma nga gihatag mo. Musinggit ako sa kalipay sa tanan gibuhat mo. Tungod ikaw ang naghatag, ikaw ang naghatag, ug gugma ka nako. Ikaw ang naghatag, ikaw ang naghatag, ug gugma ka nako. Ikaw ang nagigugma, ikaw ang nagigugma kanako. Purihin na nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Nanay Junicia Bayo, happy watching po and welcome sa Pastor Lahi Live. Ayan mga kaibigan, mga kapatid, muli po, happy Sabat sa ating lahat. At pansamantala, kami po ay magtatapos sa palatuntunang Pastor Lahi Live. Abangan po sa Lunes hanggang Biyernes ang palatuntunang Pastor Lahi Live. Sa pangalan na nag-isang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang walang dungis, walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, at sa pangalan sa kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, walang iba ang ating pinakamamahal at kagalang-galang Father Don Edmundo Enrile Pamintuan di makasalig lahi o Commander lahi. At sa pangalan sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong at huling sugo, walang iba, ating pinakamamahal at kagalang-galang Pastor Lahi. At sa pangalan sa nagpatuloy sa legasiya sa gawain sa kariyan ng bugtong at buhay na Diyos, walang iba ang kanyang pinakamamahal na kabiyak, Sister Deborah Israel. Luzon, Visayas at Mindanao, ang lahat ng kapurihan at karangalan, amin pong ibinabalik sa tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Shalom Alikim.